Hey guys, kayo naman pala magbigay ni Oppo na napakalakas po ng smartphone sa makatwirang po na presyo. At yung problema po ng Snapdragon 8S Gen 4, meron na pong solusyon si Oppo dito. Si Oppo K13 Turbo Pro 5G. Pero po siyang solusyon guys. Napakaganda solusyon guys. Ito po yung mismo smartphone natin. Yan. Ito po yung kanyang design. Talagang formang gaming phone po siya. At kung papansin nyo guys, para po siyang dual camera. Dual camera po siya guys, pero hindi po ito camera. Fan cooling po siya guys. Yan o. Ibig sabihin, meron po siyang built-in dito na fan cooling system. Yan. At tingnan po natin kung meron bang malaking pagbabago sa thermal po ng smartphone na to. Dahil naka-Snapdragon 8S Gen 4 nga po siya. Ito guys yung ating processor. At kilala nga po natin guys yung processor na to bilang isa sa pinaka-mainit po na processor na lumabas po ngayon 2025 sa mga gaming phone po ngayon. At si Oppo K13 Turbo Pro 5G guys, ang pinaka-murang smartphone po ngayon na mabibili natin na meron ganyang klase ng solusyon para po mawala yung pinaka-overheating na problema po ng smartphone na yan. Mamaya po guys, ipapakita ko sa inyo yung isang benchmark stress test na ginawa ko sa kanya para makita natin kung mag-overheat ba siya. Ito po yung ating charger guys. Meron po siyang 80 watts sa charger dito. Then syempre Type-C na cable lang po yung kasama niya. Then meron po siyang case na kasama rito. Tingnan din po natin guys. Ito po yung case niya. Medyo hawig po siya guys ng pinaka-design po ng mismong smartphone natin. Ito po guys, pagka nilagay natin sa mismong smartphone. Yan guys, so napakaganda niya. Napaka-simple lang. And yet, kaya naman pala ni Oppo guys magbigay po ng ganitong klase ng smartphone. Bakit hindi tayo mabigyan? Ang presyo po ng smartphone na to guys, pagka po bumili tayo sa may Lazada ngayon, is nagre-range po siya guys ng kulang 20,000. What if lang guys, maglabas po si Oppo ng global version po ng smartphone na to. Kahit po sa may 25,000. I think sobrang sulit po nun guys para sa akin. Para sa isang Oppo po na smartphone. Dahil dito pa nga lang po sa may build quality natin napakaganda na po ng smartphone na to. Yan siya guys oh. Naka-plastic frame lang po siya, saka plastic back lang. Pero napaka-solid po niya at hindi po siya ganun kakapal. Dahil nga po even yung battery natin napakalaki din po ng kanyang battery na merong 7,000 mAh siya battery. Even po dito sa may display natin guys, maganda rin po yung kanyang display na merong 6.8 inches na merong 120Hz sa refresh rate. Medyo pagpasensya nyo na po guys yung boses ko. Medyo minamalat po talaga ako. Ito po yung ating display sa may refresh rate niya. Ito po siya naka 120Hz sa refresh rate. Then yung ating resolution dito. Meron po tayong option dito guys na mas mataas na resolution. Pero kung gusto nyo nga po makatipid ng battery, ilagay po siya sa may standard. Yan siya guys oh. Pero syempre dito natin ilagay para po mas maganda. At sinubukan ko nga rin po pala guys yung kanyang thermal ng mismong smartphone po na to. Para po makita natin bago po natin gawa ng full review kung mag-overheat po ba siya. Ito po siya guys, sinubukan ko ng isang benchmark stress test lang po muna. Dahil yung Redmi Turbo 4 Pro saka po yung Redmi K80 nag-overheat po yung dalawang smartphone na yon. Ito po guys si Oppo K13 Turbo Pro 5G. Ito po yung kanya naging temperature guys. Umabot lang po siya ng 43 degrees Celsius. Masyado pong malamig yan para po sa Snapdragon 8S Gen 4 na processor. Dahil napakain po talaga ng processor na yan. Pero syempre, naging malamig nga po yan dahil nga po ginamit ko yung pinaka-cooling system po niya dito na built-in. Ito po siya guys para po mai-on natin. Ito siya guys oh. Para mai-on natin. Pakita ko sa inyo. Yan no. Cooling fan. Meron po siyang dalawang option dito. Smart shifting. Saka po itong full speed. Siyempre yung smart shifting niya, ibig sabihin po, nakadepende po sa may thermal lang smartphone natin yung pinakabilis po ng ikot ng cooling system niya. Ibig sabihin kung di naman niya kailangan ng mapalamig agad, hindi po siya ganun kalakas na iikot. Pero kung gusto nga po natin na medyo talagang malamig po yung thermal natin, ito po siya guys oh. Full speed natin. Pero syempre mas malamig yung smartphone natin
Saka, syempre, malakas nga lang po kumain ng battery yan. Pero I think po guys, hindi naman problema yan dahil nga po malaki naman yung battery natin na meron 7,000 mAh siya battery. Ito po siya guys, naka full speed po yung ating cooling system sa kanya. Ito po siya guys, so medyo naririnig ko po siya. May tinapat ko po sa may mic para po meron kayong idea kung ano po yung sound niya. Yan. I think hindi naman na problema yan. Considering na built-in nga po siya. At syempre kung gusto nyo patayin, pwede nyo pong patayin yan. Yan po siya guys, yung red. Oppo K13 Turbo Pro 5G. Pasensya na, minamalat ako. Ito po siya guys, meron po siyang 12256 na version, 7,000 mAh battery, 12 GB, 16 megapixel na front selfie camera, 50 megapixel na rear camera, saka po isang 2 megapixel. Yan po siya guys, saka 80 watts na charger. At 6.8 inches na display nga po dito. At ipakita ko rin po sa inyo guys yung kanyang naging battery drain test. Ito po siya guys. 7,000 mAh siya battery. Nakasagad po lahat ng refresh rate niya. At nakasagad po yung kanyang resolution. Ito po siya guys, sinabot po siya ng 17 hours. I think sakto lang po yan. Para sa napakainit nga po ng processor. Sa ngayon po, yan po muna yung unboxing natin ng smartphone na to. Gagawan ko na lang po ito ng full review sa ating main channel. Yun lang po guys. Thanks for watching.